Okay. Ang ano yan hindi natin masabi din, no, kung magkakaroon nga ba ng pagbabago when you talk about yung persecution sa Kingdom of Jesus Christ, lalo na kay Pastor Kibuloy. Kasi kung titignan mo rin, may kinalaman ang current administration dyan Kasi hindi naman, ang tanong ko kasi, why would you allow Americans or mga yung tropa ng mga Amerikano or sino man mga Amerikano yan na umaaligid at maraming, ang sabi sa akin ng mga taga Davao City, marami daw na kumakalat dyan sa Davao City. Pero ang tanong kasi dyan, ang may hold kasi niyan, why you have these Americans in Davao City, bakit sila nandyan, why they have to do these things. And may isa pa ako nakita na kasuot ng NBI uniform, na official NBI uniform na hindi naman dapat kasi hindi mo dapat sinusuot yan, hindi ka naman NBI, tsaka puti ka kano ka So ang may hold kasi dyan at ang nagbibigay ng permission dyan, hindi ang ating national government So kung magbabago man siguro si Trump at may calibration man sa part ng Amerika, ang tanong din, would the current administration do the same? Would do the same? Kasi ang tingin ko, makialam naman natin na ang mga Amerikano talagang inaano nila ang target nila si Pastor Kibuloy, pero we're supposed to be a sovereign state. And si Pastor Kibuloy is a Filipino. At the end of the day, the current government or any government ng Pilipinas for that matter, the first responsibility mo is to protect your own citizen. Kung ang problema, inaalaw nila na magkaroon ng upper hand or maggumala-gala yung mga kanuna yan sa Davao City para lang tignan kung asan si Pastor. Or kung sino pa man ang subject ng kanilang paggala-gala dyan sa Davao. So, ang tanong kasi dyan, ang bottom line pa rin dyan, bakit inaalaw yan ng ating gobyerno? Kasi hindi naman sila makakarating dyan kung hindi walang permission or hindi inaalaw So, yun yung connect doon So, ang tanong ko, okay fine if Trump will be the president, pero ang tanong, ito bang current government natin, hindi nila rin sila magpo-pull out din, hindi na ganyan na full battle gear ang mga SWAT team mo. God, ano ba to? Bakit pati si Harry nasali dito? Parang ganoon ang reaction ko nung nakita ko yan kanina mga around 3 PM kasi 3 PM na ako nakapag-check ng ng mga news. So parang ano daw? Sabi ko. Tsaka tila kung itutugma-tugma mo sa iba't ibang mga pangyayari din, parang nagiging ang pangyayari ngayon, ang mga inaakusahan pa lang guilty na. Oo nga, 'di ba? Parang gano'n na kabigat ang na para bang ang projection sa media at ang projection sa ganyang report na para bang sandali muna. Even the ILBO is not even tantamount to conviction. It's a restrictive measure. And even the person subject to that ILBO, as far as I know, you can still go out of the country with authorization. Ganon yun Hindi pa yan conviction. Pero kung makita mo yung pag-project nila sa media, para bang convicted na yung mga tao or criminal na yung mga tao, parang criminal na si Harry. Especially Harry, I don't care about the Chinese in there. But I care more about a Filipino like Harry. Kasi it's very unfair for a Filipino tulad ni Harry Roque na iba-violate mo ang kanyang fundamental rights, which is very much enshrined in our Constitution, just because mayroon kang mga tao na hindi nag-agree sa mga political leanings niya or kanyang kumbaga ang kanyang pagiging opposition na may basis naman siya kung bakit siya nasa opposition. Pahayag ni Attorney Harry Roque na political harassment itong ginagawa nga ngayon. Kasi ang alam natin, dinadawit yung kanyang pangalan. Pero nilinaw ng PAGCOR na wala namang mali doon sa presensya niya doon sa kasi abogado na siya ng isang kumpanya. And kahit nung sinasabing POGO na illegal yung operasyon, ay kung abogado nga siya doon, sabi nga ni Attorney Harry Roque, wala ding masama kung i-exercise niya yung pagiging abogado. Pero kapansin-pansin dito, bakit parang tila siya ay naging parang naging suspect na tuloy at kasama siya sa Immigration Lookout Bulletin na inilabas po ng BI.
Oo, oo nga kasi nabasa ko ang mga statement ni Attorney Harry ngayon lang, a few minutes ago. Kasi nga sabi sa akin, isa sa mga topic na pag-uusapan natin sa interview na to is yung nilabas ng BI na Immigration Lookout Bulletin na nung makita ko kasi naka-publish na siya sa sa mga newspapers at ang nakita ko pangalawa ang pangalan ni Attorney Harry Roque. Let me discuss this in a way, the way I understand it, no? Kasi importante itong malinawan ng ating mga kababayan. Unang-una, kasi sinubaybayan ko yung hearing sa Senado, and I think there is another hearing in Congress related to this issue. Ngayon, if you really look at the situation, nung hearing sa Senado that was last week, I think Attorney Harry Roque, sorry minsan nahahari ko lang siya. But anyway, kaibigan naman si Attorney Harry, so pwede na rin siguro first name basis. Makikita mo, Attorney Harry Roque was invited as a resource speaker. At malinaw naman, even before the Senate hearing, ang sinasabi nga, even ni Altenco, na wala namang anything wrong dun sa nangyari na para siyang, I think, sinamahan niya ang isang nagngangalang sino ba yun? Cassandra Ong ba yun? Cassie. Miss Ong ba yun? Oo. O si Cassie Ong para magsabi kung paano about payment ata yun if I'm not mistaken. Tapos parang rescheduling of parang payment for the corporation na nire-represent ni Miss Ong. So parang ganun lang ang naging role niya kaya pumunta siya doon sa PAGCOR office ata. So malinaw yun at mismo si Altenco, ang sinasabi niya walang masama doon. At wala namang, kaya nga nagtataka ako. So ano ang kaso? So with this kind of thing, ang una kong reaction kanina nung nabasa ko yung news about dun sa ILBO at nabasa ko rin yung statement ni Attorney Harry, parang iniisip ko, so bakit sila nag-issue at sinama nila si Attorney Harry? First and foremost, if you really study or a little research on what is the basis of ILBO. First, may mga basis siya kung bakit ka nag-i-issue ng ganon o yung Bureau of Immigration. First is kung may ongoing criminal investigation or may ongoing investigation on a legal case. Pangalawa, kung may pending criminal charges against one person or may high-profile controversy case na involved yung tao. Pero if you really look at this basis, parang si Attorney Harry, hindi naman siya kasama doon kasi resource speaker lang siya doon sa Senate hearing at malinaw naman na sinabi na Altenco na wala namang anything wrong doon sa pagsama niya sa isang Miss Ong para lang idulog ang problema ni Miss Ong sa pagbabayad. So, ang tanong ko ngayon, so anong kaso ang ibabato nila kay Attorney Harry Roque? Pangalawa, if you really look at yung mga ebidensya, kasi may iniikot si Senator Conteveros na may kinalaman dun sa Chinese fugitive na wanted sa China na kung saan na-apprehend dun sa quote-unquote ina-allege nilang bahay ni Attorney Roque. First and foremost, sa Interpol, kasi tinignan ko chinek ko din yan, yung issue na yan, ang kaso ng fugitive na yan, ang pangalan is Mr. Sun, S-U-N, is financial fraud and has nothing to do with illegal gambling sa China. So how would you connect that with the POGO? Yun ang isa pang question doon Kasi kinoconnect ni Hontiveros na they belong to the same circle daw. When in fact, kahit nga kung magiging specific ka doon sa kaso kung bakit nasa Interpol yung taong yan, and it's actually the Chinese authorities who put them in there, it's really about financial fraud and nothing to do with illegal gambling. So how would you connect the POGO thing there? Another thing also, when you look at yung kinakabit nila kay Attorney Harry Roque is like this. His inclusion, if in that ILBO has no legal basis whatsoever, precisely because very limited and uncorroborated ang mga ebidensya na binabato sa kanya para siya ma-involve dyan sa ILBO na yan. Kasi wala namang legal basis talaga. So ang tanong ko ngayon dito, when you talk about this issue that they are throwing against Attorney Roque, tapos sinali pa nila si Attorney Roque sa Immigration Lookout Bulletin, is marami akong tanong and I even listed all my questions in my mind and I want to share it with all of you. First is there due process sa paglalagay kay Attorney Roque dyan sa ILBO na yan? That's one question. The second is there enough legal reason to include him in this ILBO? That's the second question I have in my mind that I wrote. No, the third question is this not arbitrary?
is it arbitrary or not? Because for me, the way I see it, arbitrary siya. Really arbitrary. And then another question in my mind is this backed up by sufficient evidence or credible suspicion? Even suspicion, hindi nga credible eh. Kasi hindi nga nagtutugma, hindi nga corroborated ang mga binabato sa kanya at sinasabing ebidensya why he needs to be part of that ILBO. And another thing is, when you talk about rights, fundamental rights of Attorney Harry Roque based on our Constitution. First and foremost, ang ILBO must have a clear and lawful justification or it can be construed as a violation of the fundamental right to travel of Attorney Harry Roque. The second thing that is very important is yung presumption of innocence. Kasi until proven guilty, I'm not a lawyer, but these are basic and fundamental things. If you have a little brain, you know, to use your little brain, is may presumption of innocence ka. Ang ILBO, I know na hindi siya it does not it's not tantamount to conviction or to something to a greater extent like that. Para siyang para siyang measure lang siya para i-monitor ang isang subject of interest kung anong ginagawa niya or kung lalabas siya sa bansa kasi hindi siya pwedeng lumabas ng bansa ng walang authority. However, kapag ang isang entity like BI nag-issue ka ng ILBO, ang importante dyan kasi you have to think and you have to make it sure na ang ebidensya mo at there's a sufficient legal evidence against the person. Or else, kung walang ganon, which is in the case of Harry Roque, walang ganon, it is really, it is tantamount to harassment. Kaya kung tatanungin niyo ako, yung sinasabi ni Attorney Harry Roque na it is harassment, for me, really, looking at everything and based on what I have a little research and understanding of all of these things, kahit paano naiintindihan ko siya, really, to be very frank, for me, the way I see it, it is really political harassment. Precisely because if you really look at the political dynamics right now in the country, especially when you talk about domestic politics, sino ba ang prominente ngayon na lumalaban at nakikipaggitan at lumalaban para sa bayan ang laban ni Harry Roque. Kung di si Harry Roque, isa si Harry Roque sa mga taong yon. At ang pinaka-prominente dyan ay siya din talaga. Kasi bakit? Unang-una, nasa side siya ng mga Duterte, very obvious naman yun at very malinaw naman yun, walang makakadeny yun. At saka, so siya ang prominente. So parang ang nangyayari kay Harry Roque, to be very frank, is parang subject siya ng lahat ng possible political harassment na ibabato sa kanya. Ang isa na dito, yung mga tinatawag nating ILBO. Kasi to be very frank, with all the questions that I've already said earlier, hindi ko makita yung legal basis kung bakit siya isasama dun sa na mga pangalan na nandun sa listahan ng ILBO na yan na in-issue ng BI. Pangalawa, walang corroborated evidence against him. Pangatlo, again, yung na-apprehend is not even related to Pogo, ang kanyang kaso sa China at bakit siya nasa Interpol. So, how would you possibly construe na dapat siya maisali dyan sa ILBO? Kung hindi, ang last conclusion mo is really, it's a political harassment against Harry Roque. Precisely because Harry Roque is really one of those people na makikita natin na very prominent fighting against the current administration of BBM, precisely because he has reasons to do that and he have been saying that in different Maisog rally, and at the same time, talagang makikita mo, opposition siya. So, makita mo, lahat talaga ngayon, iniipit siya. Ipit na ipit talaga siya. He's being pushed to the wall. But of course, Attorney Harry Roque is a very prominent and a very good, not only good, but actually an excellent lawyer. One of the best in the country and even in the world when you talk about his craft. I think he can face this. I'm very much confident that with the, yung kanyang pagiging lawyer at ang kanyang kaalaman sa batas, kaya niyang sagutin lahat to at kaya niyang ipamuka sa lahat ng nagbumabato sa kanya ng mga ganitong harassment na, I can stand and I can face you all. I think he can do that. I have much confidence in Harry Roque. Brilliant lawyer yan at alam niya ang kanyang law, I think. No? So yun ang masasabi ko dyan. It's a very arbitrary move on the part of BI. But ang tanong kasi dito rin, Admar at saka MJ, sino ang nag-order? Kanino galing ang request? Kasi it's one thing for BI to issue that kind of ILBO at isama siya doon. It's another thing then to know kung sino nga ba ang nag-order niyan at sino ang nag-request. Siguro is very important na lumabas kung sino ang nag-request. Kasi for me,
may magkaalaman, di ba? At paano naman let's be fair with Harry Roque. Paano alam niya kung sino nga ba ang kanyang dapat harapin, na kung sino ba talaga yan na dapat niyang harapin. Pero for me, bottom line really, what I can say is that at the end of the day, if you really examine, you really study the whole issue, and you try to trace it back from the very start na yung statement ni Altenco, then you have the Senate hearing tomorrow, and you have the House hearing. And if you really examine everything, at the bottom line really is the question, anong kaso ang ipa-file nila kay Roque? Kasi wala, I'm not a lawyer even pero I cannot even think of one. And then, arbitrary ba ang lahat ng ito? May basis ba talaga ito o wala? So at the end of the day, if you are sane enough and logical enough as a person thinking about these things, isa lang ang bottom line dyan, harassment yan. At ang kapansin-pansin din sa naging memorandum dito, for sure galing ito sa Office of the Secretary, kasi nakalagay dito Memorandum from the Secretary. Okay, so kilala ito ni Attorney Harry Roque, dahil kung di ako nagkakamali May memorandum pala? Memorandum from the Secretary. So DOJ, under ng DOJ. So kilala ito ni ang BI is under DOJ. ang sabi dito, considering the gravity of the possible charges as well as the wide media coverage and public attention this has gained over the past months, this is a strong possibility that the above-mentioned nationals may attempt to place themselves beyond the reach of legal processes of this department by leaving the country. So kumbaga doon pa lang, pinagmumukha na sila na parang mga talaga. Criminal. Oo, mga criminal. Ito Admar at MJ one thing that I have to tell you, as far as I know, kasi nire-research ko, sinusubaybayan ko yung issue, nanonood ako sa mga Senate hearing, congressional hearing, walang kaso. Walang standing case against Harry Roque. And another thing is what kind of kaso ang ibabato nila kay Harry? Anong ipapile nila kay Harry? Yun nga yung tanong ko. Tsaka, hindi nagtutugma-tugma ang mga legal evidences nila. Pangatlo, malinaw naman sinabi ni Harry kasi sa Senate hearing at even sa mga pronouncement niya sa kanyang mga statement. He will face all of these things and he will not leave the country para lang mag-escape sa lahat ng ito. He will face it. So, ano ba yung sinasabi na gravity? Mayroon pang word na gravity na para bang ang mga tao dyan, especially Harry Roque, I don't know the other people in that list kasi tinignan ko puro Chinese yan. Dalawa lang yung Pilipino doon. Si Cunanan ba yun? Number 10 ata si Cunanan. Tapos si Harry Roque number 2. Sabi ko, oh my God, lahat ito Chinese. Si Harry Roque lang dito Pilipino at saka si Cunanan. Ba't Cunanan? Nakita nyo naman kung paano siya, nandun naman siya sa Senate hearing. It's up to the people to make a conclusion out of him. No? Pero sabi ko, my God, ano ba to? Bakit pati si Harry nasali dito? Parang ganun ang reaction ko nung nakita ko yan kanina mga around 3 p.m. Kasi 3 p.m. na ako nakapag-check ng mga news. So parang ano daw? Sabi ko. Tsaka tila kung itutugma-tugma mo sa iba't ibang mga pangyayari din, parang nagiging ang pangyayari ngayon, ang mga inaakusahan pa lang guilty na. Oo nga, 'di ba? Parang ganun na kabigat ang na para bang ang projection sa media at ang projection sa ganyang report na para bang sandali muna, even the ILBO is not even tantamount to conviction. It's a restrictive measure, and even the person subject to that ILBO, as far as I know, you can still go out of the country with authorization. Ganon yun hindi pa yan conviction, pero kung makita mo yung pag-project nila sa media para bang convicted na yung mga tao or criminal na yung mga tao, parang hello, criminal na si Harry. Especially Harry, I don't care about the Chinese in there. But I care more about a Filipino like Harry. Kasi it's very unfair for a Filipino tulad ni Harry Roque na iba-violate mo ang kanyang fundamental rights, which is very much enshrined in our Constitution, just because mayroon kang mga tao na hindi nag-agree sa mga political leanings niya or kanyang kumbaga ang kanyang pagiging opposition na may basis naman siya kung bakit siya nasa opposition. It's very unfair and it's not right to do that. For any Filipino for that matter, especially, pero si Harry Roque kasi ang nai-involve So, that's my opinion and that's my reading, no? Yes, MJ. Prof, good evening. Sa ibang paksa naman, recently bumisita po yung isang opisyal ng Germany dito at nagipagkita kay Defense Secretary Gibo Teodoro
Ang mga kasunduan ay defense cooperation. Ito na naman yung katagang rules-based order. Ano nito, Prof, sa ating foreign policy? Ito ba'y makakadagdag na naman, makakadagdag sa init ng issue sa South China Sea, aka West Philippine Sea? Of course, kasi ito nga yung ano ko kay Pangulong BBM, no? Bakit ba lahat na lang ng mga agreements na we entered, parang we are trying to get into, is parang defense, karamihan defense, lalo na when you talk about the G7. Ito, Germany is part of the G7 at kakampiyan ng Amerika. Kaya nga sinasabi nilang rules-based order, pero there's no such thing in the international community about this rules-based order. Ang gumagamit lang ng rules-based order is the United States and its allies, the G7, including Japan in the Asia-Pacific region. Well, ang anong rules-based order kasi, ang tanong dyan, just to clarify to the people, anong tanong ba yung rules? Kaninong rules ba yan? Is it the rule of the international, of the UN, or is it the rule of the United States and its ally? Kasi nakakairita yung rules-based order na yan eh. Kasi wala namang basis yan in international law or even hindi naman ano yan talaga lingwahe ng international community. Now, going back to your question, kung mayroon nga bang benefit yan, oh well, ang sinasabi nila, maganda daw yan kasi it to certain extent daw nakakapacitate ang defense and military natin kapag we enter into so many defense treaty. But at the end of the day, do we really need it? Is it really the main problem of the country? Yun ang tanong ko, ito ba talaga ano ba talaga ang problema ng Pilipinas? Puro ba, ang problema ba talaga ng Pilipinas is may kinalaman sa defense or may kinalaman sa ekonomiya? 4.4% ang inflation this July. Hindi ba yan nakikita ng current government na ang kailangan nilang i-address at ang kailangan nilang pagtutukan ng pansin is ang taas-taas ng bilihin. Ang inflation is too high, wages are not increasing, or static lang, yung iba mababa pa. So the standard of living of Filipinos, may it be the middle class even, the middle class, middle upper, ibumababa at tumataas ang poverty situation mo or poverty index mo. So bakit nga ba tayo nandito sa mga defense na to? Ito ba ay para talaga sa Pilipinas or para sa mga Amerikano? Malaking tanong yan eh. Kasi if you're a government that cares about your people, uunahin mo kung ano ang kinahaharap ng mga Pilipino na malapit sa bituka. Kasi baka naman marami kang armas, marami kang defense pack, pero wala nang makain ang Pilipino at baon na ang Pilipinas. So kung tatanungin mo ako kung may benefit talaga yan, as a whole, and it will benefit and it will trickle down to the masses na naghihirap at sa middle class people na tulad ko na kayod ng kayod, hindi pa rin, mataas pa rin, affected din kami ng inflation eh. Yung kuryente namin sa bahay, doble na. Yung water namin, doble na. Parang hello, ang kita mo, hindi naman mataas kaagad or dumudoble kaagad eh. So yun yung dapat nating tanungin. Kailangan ba talaga ng Pilipinas yan? I think the Filipino people should understand this. And we should clamor for what is really good and what is really right for the country. The focus should be economic development and address economic issues of the country. At saka yung social welfare mo, infrastructure mo, ang pagbaba ng FDI sa Pilipinas na hindi na pumapasok dahil nga sa mga ganitong defense treaty na to, mga defense pact na parang ang tingin sa Pilipinas in a matter of time magiging Ukraine of Asia na tayo dahil sa mga ganitong defense pact na to. At saka masyadong beholden foreign policy ng ating current government sa United States. Hindi ba malinaw naman yun? Makakain mo ba ang baril? Makakababa ba ng presyo ng bigas ang mga defense pact na yan? Tataas ba bababa ba ang presyo ng mga bilihin tulad ng communication, transportation with this defense pact with Germany? That's basic questions. So, ano ba talaga ang priority ng gobyerno na to? Yun yung basic question din. Asan ba ang priority nila? Ito ba dapat talaga ang priority or yung priority mo is yung mga kababayan natin na maibsan ang paghihirap at yung pagbabanat ng buto na wala pa ring mangyayari kasi nga hindi naman bumababa ang inflation mo. Tumataas pa ang utang natin, yung ating sovereign debt. So, yun yung hindi ko maintindihan eh. Why do you have to do this? Really, I really don't get it. Opo, tsaka knowing na masyadong reliant ang Germany sa China in terms of manufacturing, masyadong komplikado ang dynamics. Pero ma'am, dito tayo, kasi naalala ko nung nagkaroon ng People's Zona, nagsalita yun si RJ Hebeliana. Binabala niya yung epekto ng US-Philippines 2+2
negotiations. At nakaraan mukhang nangyari na yata ito. At may nagsabi po na isang eksperto na ang Manila daw will pay the price for blindly following US and countering in China. Hinggil dito sa issue po ng 2+2 meeting. Ano po ba ito, ma'am? At ano ba ang ikatutulong nito o ikasasama sa mga Pilipino? Unang-una, yung 2+2 ministerial dialogue last Tuesday last week yan, na nandyan si Austin, US Secretary of Defense Austin, and the other one is si Blinken. Ang pinakabuod lang naman yan talaga is to strengthen the military and defense alliance of the two countries. Yun lang yun parang gustong i-assure at gustong mahawakan lang ng Amerikano na ang current administration ng BBM ay tuloy-tuloy pa rin at stronger pa rin ang tinatawag nilang military and alliance. At saka yung isa sa mga outcome nga dyan is yung $500 million na pledge for military financing. Now, ang tanong kasi ganito, basic ang question dyan. I was interviewed by Lena Petruva about these things in her YouTube channel. Ang sinasabi ko nga lagi, kapag na-interview ako on this issue, geopolitical kasi to, ano ba ang basic question? Ang basic question ba is ganito, would this itong mga military financing, yung ang ginagawang militarization of the Philippines ng United States, ang tanong kasi dito, ano ba ito? Saan ba ito? At anong purpose ba nito? Is it really for the Philippines or not? Kasi ang basic question na susunod dyan, bakit ka magmi-militarize? Why would you have this military financing and why would you host like a mid-range missile launcher in the Philippines? May kaaway ba ang Pilipinas? Externally speaking. Is China our enemy just because of the South China Sea issue na kaya namang i-resolve yan peacefully and diplomatically? Kasi ako, I believe we can resolve that peacefully and diplomatically. Kasi nga, yung recently agreed na provisional arrangement or agreement between China and the Philippines in resupplying our troops in the BRP Sierra Madre, successful. Diba? Na-announce nila yun, successful. So, ibig sabihin, there's a way out para maging peaceful at diplomatic ang solution sa South China Sea with China and other claimant states. Now, ang tanong, if that is the case, why are we being militarized by the Americans? Is it our interest? No, of course not. It's really it's the interest of the Americans. Because at the end of the day, very malinaw naman na we will pay the price talaga kapag tayo naging totally pawn at functional pawn or proxy ng Amerika against China and against the perceived adversary of the United States. Yun yung totoo dito So ang tanong ko dito, so, ano ang mapapala ng Pilipinas kapag ginawa kang pawn? Di malulugmok ka. Nalulugmok na nga tayo sa dami ng problema natin. Hindi pa natin pinag-uusapan yung issue na to na geopolitical. How much more kung i-add mo ito? Yun yung tanong dyan So, bakit ba pumunta mga Amerikano dito nung last Tuesday? It's just one way of saying na, nakakatawa nga just to give you a little of my thoughts dun sa 2x2 ministerial meeting. Sabi ni Austin, we're not parang sinasabi niya, Americans we are not just your friends, we're family. My God, I said, ang reaction ko, alam mo kung MJ at Admar, sabi ko, this guy is fooling the Filipinos because if the Americans or the United States is treating the Philippines as a friend or a family member, hindi mo kami ilalagay sa posisyon na kung saan mako-compromise ang aming independence, autonomy, and sovereignty, and even our national interest of economic development and prosperity is already compromised precisely because wala nang nag-i-invest na matino at seryoso sa Pilipinas sa mga foreign direct investor, precisely because ang nakikita nila sa Pilipinas is very volatile ang sitwasyon kasi anytime soon, the Philippines may be engaged in a major conflict in the Asia-Pacific region. Ganon So, kung titignan mo, even our national interest of economic development is compromised na rin dahil dito sa issue na to. So, ang tanong ko sa current government, do you really want the Philippines to have this kind of situation? Kasi hindi siya nakakabuti sa Pilipinas kahit balik ta rin mong mundo, kahit ano pang sabihin ng mga supporters ni BBM, talagang ganon ang sitwasyon. And I am not the only one saying this. Geopolitical expert all across the world na matino mag-isip at independent-minded would have the same opinion and perspective like mine. So yun yung totoo dun. Po. Ma'am, para pa sa mga
payak at siyempre, mga normal na mga Pilipino gaya natin, yung mga hindi naman nasa laylayan, nasa gitna ng lipunan lang. Marapit na po ang November election sa US. Do you think, sana hindi magkaroon ng mga movements sa South China Sea, not until magkaroon ng bagong US President. Alam naman natin, si Biden wala na sa race, mahina ngayon si Kamala, malakas ngayon si MAGA, Make America Great Again, si former President Trump. Magbabago itong mga dynamics sa mga pinagagawang teritoryo. I think hindi natin alam ang mangyayari sa November, no, pero magulo din ang politika ng Amerika right now dahil sa election nila. Pero let us say, if in any case, hypothetically speaking, ang manalo ay si Trump, in some ways, my de-escalation of this kind of military spending from the United States, medyo magre-reduce yan. Magre-reduce yan to a greater extent. And probably there will be changes pagdating naman sa mga defense pact natin with the United States. Sa akin tingin ko ang intensity niyan bababa. So in a way may ganung nakikita ako kasi ang tingin ko kay Trump, hindi niya gusto na gumastos ng Amerika at lalo pang i-extend ang military strength ng Amerika sa labas ng kanilang teritoryo ng mainland USA precisely because magastos yan. And Trump is a businessman. Ayaw niyang mag-invest into something kung wala naman siyang makukuhang talagang tangible na return of investment. Yan ang siya mag-isip eh. I think to certain extent medyo magbabago ang dynamic. Siguro marireduce lalo na yung military financing na yan. Kaya nga siguro itong si Biden at si Austin before pa siguro manalo si Trump at maupo sa kanyang pwesto bilang presidente, talagang inaano na nila, tawag nito, parang minamadali na nila ang Pilipinas, pagdating sa militarization ng bansa natin. Parang gano'n na nakikita ko eh. Pero when you talk about the dynamics between the United States and China, I don't think the competition and rivalry will change. Feeling ko hindi. Ganon pa rin ka-intense yan, pero at least, ang magandang balita lang sa tingin ko, it would be more on economic and trade competition. Hindi siya masyado dun sa bakbakan pagdating sa military and defense. And I think, to a certain extent, yung issue ng South China Sea na nakikialaman Amerika, the United States really is, intervening to some extent dyan sa South China Sea issue na hindi naman sila party to it. Hindi naman sila kasama dyan eh. Hindi naman sila claimant state eh. Saka hindi naman din sila part ng Asia. Doon sila sa North America eh. So, in a way, baka mabumawas. Kasi siguro ang interference ng Amerika dyan sa issue na yan, baka mag-reduce. But that is just my analysis. I really don't know what will happen when the time comes na si Trump ang uupo. Kasi hindi natin yan mahawakan eh. Pero ito lang ay nakikita lang natin based sa mga pronouncement ni Trump na kandidato ngayon sa pagiging presidente ulit ng Amerika at based din to sa nakaraan niyang presidency. Kasi naging president siya at makikita mo naman kung ano yung policy niya. So, ganun pa rin ata yan. Pero ako, ang tingin ko naman sa US-China competition and rivalry, nandyan pa rin yan. Pero it would be more on economic and trade. Yeah. Mas ganun ang basa ko. Tsaka ma'am, medyo parang umuhupa ngayon ng mga propaganda sa mga pinagagawang teritoryo. Parang nakaraan na na-highlight ngayon yung incompetence ng kasalukuyang pamahalaan sa baha, mga issue, patuloy na krisis. At ang real issue dito, kagutuman, naghihirap ang mga Pilipino at iba ang priorities ng kasalukuyang pamahalaan. Davao yata priority nila eh. Davao. Ang tingin ko, MJ, ganito, kaya din siguro na push through na yung provisional arrangement and /agreement dyan sa pagre-resupply ng ating troops dyan sa Ayungin Shoal. Pero feeling ko kasi nakikita din ng current administration na baka nga si Trump ang mananalo. At saka pag nagkaroon ng Trump administration, magkakalibrate si Trump. At then kung baka hindi rin bet ni Trump si BBM, mahirap yon. Kasi ang bet ni Trump is si Tatay Diggs eh. Si Digong ang kanyang friend eh. Hindi naman ang mga Marcoses eh. So siguro,
ang current administration, nagka-calibrate din sila. So this provisional arrangement is to certain extent working, medyo nandyan at maganda naman ang daloy. So kung makikita mo, medyo de-escalated ang tension sa South China Sea. But one thing that you have to remember, November pa yun. November pa ang election. So meron ka pang ilang buwan. So hindi natin alam. But I really hope that the South China Sea issue will be more stable and then the peace and security in the South China Sea will be maintained. Pero tama ka rin, MJ. Ang South China Sea kasi na issue, maliit yan na, kumbaga sa overall relationship ng dalawang bansa, China and the Philippines, is just one issue. Maraming aspect eh. So dapat siguro maging ganito na wag siyang i-highlight masyado at mag-focus tayo sa ibang relationship which is economic, tourism, cultural, people to people. Para gumanda naman ang relationship natin with China, no? On the other hand, tama ka rin. Ang daming issue sa Pilipinas ngayon na lumulutang. Unang-una, yung nangyaring baha. Na-shock ako doon na 5,500 flood control project. Tapos trillion of money na nakalaan sa flood control pero lubog ang buong NCR, National Capital Region, hindi lang yung buong NCR at saka yung many parts of Luzon lubog din sa tubig. That is an issue of transparency and that's an issue of corruption na binabato sa current administration. Ang daming binabato sa current administration ni BBM. Issue ng corruption, issue ng inflation, mga economic issues, peace and order even. Kasi alam mo, nabasa ko, mayroon 2 Chinese na businessman na namatay na may ransom. So that's an issue of peace and order. Tapos kanina lang nabasa ko yung ng Chinese embassy din na parang 2 Chinese national lang kinidnap pero na-rescue. Pero may namatay na PNP. So these are foreigners. So makikita mo, may problema din tayo ng peace and order. So ang daming domestic issues na binabato sa current administration. Pero ang tanong ko kasi, ano ba ang solusyon talaga nila? Paano ba nila susolusyonan ito? Kasi wala pa rin eh. Wala akong makita na, alam mo yon na solusyon. At ang tingin ko, imbis na masolusyonan siya, lalo siyang nai-intensify yung problema. So that's why yung mga tao sa nakikita ko sa social media, kasi syempre nagso-social media din ako, Facebook, at nakikita ko yung mga issue, parang galit na ang mga tao, napapagod na sila, na para bang wala na bang katapusan to na mga issues, kailan ba ito ma-resolve? So yun yung mga nakikita ko at nababasa ko, maraming galit actually, lalo na dyan sa issue ng flood control. Na ang laki ng pera pero walang nangyari. So inflation din, maraming nagagalit. Prof, bago lang si partner at Marolet, nabanggit mo yung katagang calibration, tapos nabanggit mo yung national issue. Naging national issue na kasi ang panggigipit ng administrasyon sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao. And alam naman natin na ang number 1 humahabol kay Pastor, mga Amerikano. Mga Amerikano na somewhat nandyan na sa Davao, marami, umaaligid sa KOJC compound. And marami nagsasabi na baka magbago ang tahak, humupa itong mga persecution na ito kapag may bago ng presidente, which is Donald Trump ka, na malapit kay PRD. Ano masasabi mo dyan, Prof? Hello? Prof? Hello? Apo. Nandyan kayo? Nandyan, narinig ko kayo. Ang nakaano ko sa'yo is, bago magbago ang tahak, anong susunod doon? Prof, yun lang sa kanina, ang tanong ko lang sana is, tingin nyo ba magkakaroon ng epekto pag nagkaroon ng bagong presidente sa US, manalo si Donald Trump, doon sa mga persecution ngayon ng administrasyon sa KOJC na naging national issue na po ngayon dahil napag-usapan po siya sa Senado? Okay. Ang yan hindi natin masabi din kung magkakaroon nga ba ng pagbabago when you talk about yung persecution sa Kingdom of Jesus Christ, lalo na kay Pastor Kibuloy. Kasi kung titignan mo rin, may kinalaman ang current administration dyan Kasi hindi naman, ang tanong ko kasi, why would you allow Americans or yung tropa ng mga Amerikano or sino mga Amerikano yan na umaaligid at maraming, ang sabi sa akin ng mga taga Davao City, marami daw na kumakalat dyan sa Davao City. Pero ang tanong kasi dyan,
ang may hold kasi niyan, why you have these Americans in Davao City, bakit sila nandyan, why they have to do these things. And may isa pa ako nakita na kasuot ng NBI uniform, na official NBI uniform, na hindi naman dapat kasi hindi mo dapat sinusuotin, hindi ka naman NBI, tsaka puti ka eh. Kano ka eh. So ang may hold kasi dyan at ang nagbibigay ng permission dyan, hindi ang ating national government eh. So kung magbabago man siguro si Trump at may calibration man sa part ng Amerika, ang tanong din, would the current administration do the same? Would do the same? Kasi ang tingin ko, alam naman natin na ang mga Amerikano talagang inaano nila ang target nila si Pastor Kibuloy, pero we're supposed to be a sovereign state. And si Pastor Kibuloy is a Filipino. At the end of the day, the current government or any government ng Pilipinas for that matter, the first responsibility mo is to protect your own citizen. Kung ang problema, inaalaw nila na magkaroon ng upper hand or maggumala-gala yung mga kanuna yan sa Davao City para lang tignan kung asan si Pastor. Or kung sino pa man ang subject ng kanilang paggala-gala dyan sa Davao. So, ang tanong kasi dyan, ang bottom line pa rin dyan, bakit inaalaw yan ng ating gobyerno? Kasi hindi naman sila makakarating dyan kung walang permission or hindi inaalaw eh. So, yun yung connect doon eh. So, ang tanong ko, okay fine if Trump will be the president, pero ang tanong, ito bang current government natin, hindi nila rin sila, magpo-pull out din, hindi na ganyan na full battle gear ang mga SWAT team mo. Hindi naman mga Amerikano yan eh. Pinoy din naman ata ang SWAT team mo unless na lang hindi makita yung mukha kano, 'di ba? So ang tanong kasi diyan, ang bottom line kasi diyan lagi is it goes back to the government. Kasi the government is supposedly ikaw ang magsasabi na, "Oops, foreigners, you're not allowed to come here." Huwag kayong papasok at hindi kayo pwedeng magganyan-ganyan dito kasi hindi naman kayo allowed dyan kasi territory namin yan. Kami pa rin ang masusunod at mayroon kaming sarili naming judicial system, may sarili kaming PNP, AFP na siya ang gagalaw kung may sala nga ba ang taong yan o wala. Wala pa, hindi naman convicted na criminal si Pastor Kibuloy. Bakit ganyan ang treatment sa kanya? 'Di ba? Parang ang sama-sama na niya sa buong mundo na wala namang conviction talaga, 'di ba? Ano lang 'yan trial by publicity sa Senate hearing ni Hontiveros, 'di ba? So, 'yun pa rin Ako it goes back to that Kasi ako, the Americans it's a given already. Yung mga Amerikano gagawa kung anong gusto nila gagawin nila. Pero ang tanong kasi diyan, papayag ka ba? Papayagan mo ba? Kung ikaw ang nasa gobyerno, papayagan mo ba yung mga 'yan? Kung totoo kang para sa Pilipino at para sa citizen mo, papayag ka ba? Of course not. Kung ako nandyan, sasabihin ko, hindi pwede. Huwag kayong papasok dito at huwag kayong makialam kasi may sarili kaming judicial system. Bahala ang judicial system namin. Gumawa ng paraan at tignan kung talagang may sala yan o wala. Wala kayong pakialam kasi we have sovereignty. Pero hindi ganun ang nangyayari Inaalaw nila It's really obvious. Inaalaw nila. So ang tanong dyan, even if Trump is there, kung ganun pa rin vindictive ang government mo na nakaupo, wala. Feeling ko, it will be the same. I'm sorry, yun ang ko pero hindi ko naman dinidiscourage ang mga taga-kingdom. I'm just giving you my perspective na, yung laban, huwag niyong bibitawan kasi hindi natin alam o ano mangyayari pa.